O sa Moscow, sa madaling salita, sa kuna. Totoong krisis sa gasolina. Ang ikatlong hamon ay tungkol sa hindi pantay na pag-unlad ng mga rehiyon sa bansa. Malinaw din itong problema sa atin. Bawat Ruso, kahit malayo ang Irkutsk sa malaking politika, maraming langis doon. Pero gusto kong malaman, saan napunta ang ating gasolina? Dinanan niyo ba sa malaking politika? Mga tao na hindi interesado sa politika. Anong kinahihiligan niyo ngayon? Ipinahayag ni Vladimir Putin ang pag-atras ng hukbo at naghahanda ang State Duma ng batas para kunin ang deposito at pensyon ng mga Ruso upang pundohan ang digmaan. Noong gabi na ika-28 ng Hunyo, inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang dalawang Russian na oil refinery. Ang unang oil refinery ay nasusunog sa Slavyansk sa Kuban sa Krasnodar Krai. Ang pangalawa ay sumiklab sa Yaroslavl Oblast, 700 kilometro mula sa hangganan. Kinumpirma sa Kiev na ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng 40 araw na kampanya para pilitin si Vladimir Putin na makipagkapayapaan at araw-araw ay lilipad ang mga drone papuntang Russia. At ngayon, sa gitna ng krisis sa gasolina at pagbagsak ng stock market, lumalala ang panik sa mga elitista ng Russia dahil kahit sa Moscow ay kailangan ng pumila ng ilang oras para magpakarga ng sasakyan. Ilang araw nang nasa ilalim ng state of emergency ang Crimea, at dahil dito, mas madalas nang lumalabas sa publiko si Vladimir Putin para kahit paano ay pakalmahin ang mga Russian. Sinabi ni Vladimir Putin na umatras umano ang sandatahang lakas ng Ukraine sa buong linya ng labanan, kaya nagpasya ang Ukraine na atakihin ang mga pasilidad sa loob ng Russia. Mahalagang tandaan na nagsalita si Putin para suportahan ang United Russia at nagbahagi siya ng maraming kawili-wili at nakakatawang bagay. Halimbawa, tungkol sa sinabi niyang ang bagong elite ng Russia ay mga mananakop at mamamatay tao na lumaban-laban sa Ukraine. Kung anong elite, ganon din ang bansa. Dagdag pa niya, ang Russia ay nasa mahalagang yugto ngayon. Magiging malakas ito o mawawala ang mundo, pahiwatig niya sa kanilang sandatang nuklear. Samantala, natukoy na ang kapalaran ng okupante at kalahok sa SVO na si Alexander Lunin na kamakailan ay nagbanta sa Ukraine, nagbanta ring magimagsik sa Moscow at nagsabing babaliktad ng hukbo kay Putin. Lumabas na pinuntahan lang siya ng mga tauhan ng seguridad, nagsagawa ng paghahalugog sa bahay niya at siya ay ikinulong, pasensya na. Ayan, iyan na ang buong pag-aaklas ng hukbong Ruso, nakakatakot at walang awa. Samantala, tuluyan ng nagising ang Europa. Sa Europa, tinawag nilang problema dong pamilya ang relasyon nila sa Amerika na mahirap iwan. Samantala, nanawagan si Italian Prime Minister Giorgia Meloni para sa estratehikong autonomiya ng Europa sa lahat ng bagay. Sa mga bansa sa silangang Europa, tumataas ang pangamba bago ang summit ng NATO sa Ankara tungkol sa magiging reaksyon ng Estados Unidos sakaling magkaroon ng potensyal na pag-atake mula sa Russia. Ngayon, naghahanda ang Poland at mga bansang Baltiko sa posibilidad na hindi sasali ang tropang Amerikano sa depensa. Nangyayari ito kasabay ng babala ng intelihensya na maaaring lumitaw ang mga tinatawag na maliit na berdeng lalaki ng Russia sa mga bansang Baltiko. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ng sabay-sabay ang lahat ng mga paksang ito ng masinsinan. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, simulan natin sa balita ng mga pag-atake sa Russia. Noong gabi ng ika-28 ng Hunyo, inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang dalawang Russian na oil refinery. Sa Krasnodar Krai, tinamaan ng pag-atake ang Slavyansky Oil Refinery sa Slavyansk sa Kuban. Nagkaroon ng sunog doon na opisyal na inanunsyo ni Gobernador Veniamin Kondratyev. Hindi ko lang basta binanggit na opisyal ito. Mamaya malalaman ninyo kung bakit. Ayon sa kanya, nasira rin ang linya ng kuryente at tubo ng gas. Bukod dito, bumagsak ang debris ng drone sa ilang bahay at may isang nasawi. Ngayon, naglabas ang monitoring channel ng larawan ng makapal na usok sa oil refinery. Ang malaking sunog ay naitala rin ng NASA satellite service. Ang pasilidad ay pag-aari ng kumpanyang Slavyansk Eco, may kapasidad na higit sa 5 milyong tonelada ng lanis kada taon at nagbibigay ng humigit kumulang 10% ng kabuuang pagproseso sa Southern Federal District ng Russian Federation. Nagsusupply rin ang kumpanyang ito ng gasolina sa inangking Crimea.
Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pag-atake sa Slavyansk refinery ng Lanis, 300 kilometro mula sa frontline. At bukod pa rito, sinabi rin niya ang tungkol sa pagkasira ng refinery ng langis sa Yaroslavl na rehiyon. 700 kilometro ito mula sa hangganan. At tungkol sa pag-akiting ito, tahimik na hindi ito binanggit ng mga Ruso. Ayon sa mga monitoring channel, ang tinutukoy ay ang oil refinery na Slavneftianos na may kapasidad na 15 milyong tonelada kada taon. Noong ika-22, inatake rin ang parehong planta na kabilang sa 5 pinakamalalaki sa Russia. At heto, ang gobernador ng Yaroslavl Oblast na si Mikhail Evraev ay nagbabala noong gabi ng Hunyo 28 tungkol sa panganib ng mga drone sa rehiyon. Nagbabala siya tungkol sa pagsasara ng trapiko papuntang Moscow. Ipinatupad ang mga paghihigpit sa bahagi ng Moscow Avenue kung saan ito tumatawid sa Southwest Circumferential Road. Doon mismo matatagpuan ang malaking industrial zone kung saan naroroon ang Slavneftianos at ang oil depot na Spector Plus. Sabi ni Zelensky, tuloy ang operasyon ng Ukraine para pahinain ang kakayahan ng Russia sa digmaan. Narito ang sinabi niya, bawat malayo ang pag-atake natin ay nagbabawas sa rekurso ng makinang pandigma ng Russia at hakbang papunta sa kapayapaan. At sa ganitong kalagayan, binanggit ng pahayag ang Washington Post na yon na biglang pinalakas ng Ukraine ang mga pag-atake sa loob mismo ng Russia. At ito ay sa gitna ng krisis sa gasolina. At ang mahalaga, pagbagsak ng stock market. Sa mga elitista ng Russia, lumalala ang takot at taranta. Ang tinutukoy dito ay sa loob lamang ng 1 linggo, nadlunsad ng mga pag-atake ang mga drone ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis sa buong Russia. Sa pabrika ng microelectronics sa Voronezh, gumagawa ito ng bahagi ng ballistic missiles. Pati sa isang chemical na planta sa Tula na mahalaga sa paggawa ng bala. Sa Crimea, nawalan ng kuryente sa buong peninsula matapos ang mga pag-atake. Itinigil ang bentahan ng gasolina at nagdeklara ng state of emergency sa loob ng 1 linggo. Alam na bumaba ng 25% ang produksyon ng gasolina sa Russia sa loob ng 1 linggo mula Hunyo 15 hanggang 21. Agad na nagpatupad ang mga kupon para sa pagbili ng gasolina ang 12 ng mga reyon. At sa sumunod na linggo, mula Hunyo 21 hanggang 28, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagdaw si Putin ng emergency meeting dahil sa krisis sa gasolina. Ang pangunahing oil refinery ng Moscow sa kapot niya ay tumigil sa operasyon matapos ang pag-atake noong nakarang linggo at mananatiling sarado hanggang sa susunod na taon. Sa buong Russia, mahahaba ang pila sa gasolinahan dahil sa kakulangan ng gasolina. At hindi na ito maitago o matawag na basta simpleng walang basehang pagkataranta. Paalala ko lang, 1 linggo na ang nakalipas mula nang sabihin ng mga otoridad ng Russia na wala namang kakulangan ng gasolina. Lahat ng nakikita niyong pila sa gasolinahan, sinasabi nilang pinalaking kaguluhan lang at panik na walang sapat na dahilan. Hindi na nila masabi yon na yon dahil may mga pila na sa mga gasolinahan sa buong bansa. Susunod, ipapakita ko ang ilang video ng mga Ruso na nagrereklamo sa kakulangan ng gasolina at mahahabang pila. At libo-libo na ang ganitong mga video sa internet, kaya imposibleng maitago ang problema. Wala talagang naamoy. Siguro, nakita ko na. Isa't kalahating araw na ako nakatayo sa Rosneft na nasa ugda namin. Kahapon, hindi ako nakarating sa gasolinahan dahil bago lang sa likiyan. Huminto ang pila sa amin. At hindi na talaga kami umuwi kasi alam mo na, prinsipyo na to. Magdamagam nakatayo na mainit ang tangke. Nadesisyon na kami magpalipas ng gabi at manatili. Para kahit papaano mayong umaga kami ang unang makapagpakarga. Hindi talaga nababawasan ng pila. Nandoon lang ito. Sa tingin ko? Parang lalo pang dumadami. 5 gasolinahan na ang pinuntahan ko. 5. Ngayon ay Sabado, 2:00 ng hating gabi. Dati, sumasayaw ako sa isang club sa ganitong oras. Grabe, ang haba ng pila. May mga tao na 4 na oras nang nakapila. Hindi pa dumarating ang gasolina, kaya naghihintay lang sila sa pagbukas ng gasolinahan.
Sobrang dami ng tao, parang walang katapusan. Walang gasolina, 92. 70 rublo, 70 kopek. Pupunta na lang ako. Yehey! Mayroon akong 30 litro ng gasolina. 95 na wala kahit saan, kahit sa alinman sa 8 gasolinahan. At sa ikasiyam, sinuwerte ako. Yehey! Hindi ko akalaing maapektuhan ng ganitong problema ang Kaliningrad. Bangungot talaga ito. Kahapon nagpagas ako sa Boltneft at sinabi nilang walang dapat ipag-alala. Pero ayan na nga. Ngayon, ubos na talaga ang Boltneft sa buong syudad maliban sa Visel. At talagang mapapaham ka na lang. Yehey! Mayroon akong 30 litro ng gasolina. 75 na wala kahit sa isa sa 8 gasolinahan. At sa ikasyam, sinuwerte ako. Yehey! Oh, sa Moscow, sa madaling salita, sakuna na. Totoong sakuna na sa gasolina. Simula pa ako 2:00 ng gabi. Ngayon ay 2:30 na. Oh. Nakatayo ako ng 30 minuto sa pila sa gasolinahan. Hindi umusad. Dumating na ngayon ang taga-karga ng gasolina. Mula sa istasyon papunta sa pila. Sabi niya, tapos na, ubos ng gasolina. Baguyan na kayo. Kalagayan ng lubos na kawalang katiyakan ayon sa dating opisyal ng pananalapi ng Russia na sinipi ng Washington Post. Pakiramdam na wala ng pag-asa. Sinabi niya ito kasabay ng pagbagsak ng stock market ng Russia ng mahigit 13% simula Hunyo. Ngayon, pakinggan ninyo, ito ang pinakamalaking pagbagsak mula noong Setyembre 2022 nang mabawi ng sandatang lakas ng Ukraina ang malaking bahagi ng Kharkiv Oblast mula sa mga sundalong Ruso. Ibig sabihin, kitang-kita ng stock market ang mga epekto ng mga pag-atake ng Ukraina kahit pasubukan ni Putin na maliitin ang mga ito. At ayon sa paunang impormasyon, bumagsak din ang presyo ng langis ng Rusya sa mga antas na hindi pa nararanasan bago nagsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ngayon, ang isang bariles ng langis ng Rusya ay nasa mga $50 na lang. Umabot na sa 6 na trilyong rublo ang kakulangan sa federal na budget pagsapit ng katapusan ng Mayo. Doble ito kumpara nung nakaraang taon at lumampas na sa itinakdang halaga para sa 2026 kahit bago pa ang mga pag-atake nung Hunyo. Ang budget ng Federasyon ng Rusya ay halos bumigay na, napakalaki ng kakulangan at halos ubos na ang pondo para sa pambansang kagalingan. Ito ang mismong mga bilyon, 12 ng bilyong dolyar na inipon ni Putin sa kanyang taguan. Hinimok ni Gennady Zelensky Juganov, leader ng Partido Komunista ng Rusya, na gamitin ang 130 trilyong rubles mula sa bank account ng mga mamamayan at negosyo. Oo, tama ang dinig nyo. Nais kunin ng mga autoridad ng Rusya ang ipon ng mga Ruso para sa kapakanan ng bansa. Simple lang ang lohika. Kung may pera kayo sa deposito, ibig sabihin hindi niya naman talaga ito critical na kailangan. Kung kailangan nyo talaga ang perang yon, malamang ay kinuha nyo na sana ito. Kung nasa deposito ang pera, ibig sabihin hindi nyo ito kailangan, kaya pwede na itong kunin para sa inang bayan at sa pagpapatuloy ng digmaan kontra Ukraina. Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Nalaman din na ang kagawaran ng pananalapi ng Rusya ay naghahanda ng panukalang batas para sa posibleng pagkuha ng $40 bilyong na ipon sa pensyon mula sa mga pribadong pondo. Ibig sabihin, maaring gawin ng gobyerno ng Rusya ang lahat para makuha ang pera. At dito, dapat mo nang pag-isipan, baka mas mabuting kunin mo na ang iyong pera habang hindi pa huli ang lahat at umalis ka na lang ng Rusya papunta sa mas malayang lugar. Ayon sa The Times, ang sitwasyon sa Crimea ay maaaring magtulak kay Vladimir Putin na parang dagang naipit sa sulok na gumawa ng panibagong eskalasyon. Idineklara ang state of emergency sa Crimea dahil sa tumitinding pag-atake ng Ukraine sa mga lohistika at enerhiya. Sa mga nakaraang araw, ang mga drone at missile ng Ukraine ay tumatama sa mga kalsada, riles ng tren at mga tulay na nag-uugnay sa Crimea at sa mainland ng Russia. Iniulat din ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at gasolina. Ang mga ferry ay tinamaan din, ilang mga ruta ay sinara at sa ilang bahagi ay may naitalang pagkasira ng transport infrastructure.
Sa ilang mga rehiyon, nagkaroon ng mga pagkaantala sa supply ng kuryente at ang paghahatid ng gasolina para sa mga sibilyan ay itinigil. Pinaalalahanan ko ulit, ilang araw na sa Crimea na kahit ang karaniwang Ruso o taga-Crimea ay hindi makabili ng gasolina sa gasolinahan. Talagang wala, pisikal na wala. Ang Crimea ay may espesyal na kahalagahan para kay Vladimir Putin bilang isang estratehikong base ng Black Sea Fleet na hindi na ganoon ngayon at bilang isang simbolikong bahagi ng kanyang pampulitikang pamana. Kasi kung aalisin mo ang Crimea, ano na lang ang maiwang pamana ng kalbong walang kwentang si Vladimir Putin? Wala, talagang wala, maliban sa mga digmaang lagi niyang inilulunsad sa buong mundo. At pagkatapos ng aneksasyon ng peninsula, nagkaroon ng matinding pampublikong sigla sa Russia, yung parang mass hysteria, yung Crimea atin na, hurra! Lahat ng kalokohang yan. At ayon sa pahayagang The Times, inaamin nila na may panganib na ang estratehiya ng Kyiv ay maaaring magdulot ng eskalasyon mula sa panig ng Moscow. Tinutukoy ng pahayagan ang dalawang pananaw ng elitista ng Russia tungkol sa kinabukasan ng digmaan. Una, pragmatiko ito, nagmumungkahi ng pag-freeze ng labanan. Ikalawa, radikal, nananawagan ng mas matinding eskalasyon at mobilisasyon ng mga hindi pa nalilinis na Ruso. Maaring magdesisyon si Vladimir Putin ng mas maingat pero sa matinding presyon, kaya niyang gumawa ng di inaasahang hakbang. Narito ang buod ng pahayagan. Kung natatakot si Vladimir Putin na ang pagkawala ng Crimea ay posibleng magdulot ng kanyang pagbagsak, maaaring piliin niyang makipag-usap o itaas pa ang mga pusta. Bagaman maaring natatakot din si Vladimir Putin na dumami ang mga hindi nasisiyahang Ruso at mapipilitan siyang isaalang-alang ito. Ngunit sa ngayon, nagagawa pa rin niyang harapin ito, ibig sabihin, ang mga hindi nasisiyahang Ruso. Ang Russian na mananakop na si Alexander Lunin lumahok sa digmaan laban sa Ukraine at nag-record ng video kay Pangulong Vladimir Putin na may babala sa pag-aaklas ng mga sundalo ay inaresto ng 11 araw. Ito ay isinalaysay ng asawa mismo ng mananakop na si Lunin. Bago nito, nag-record siya ng video kung saan ikinuwento niya na noong gabi ng ika-27 ng Hunyo, nagsagawa ng pagsisiyasat sa kanilang bahay sa bayan ng Lizinovka, Voronezh Oblast. Ayon sa kanya, kinuha ng mga Russian na otoridad at pulis ang mga computer, flash drive, laptop at iba pang gamit. Wala si Lunin sa bahay noon dahil umalis siya papuntang Moscow isang araw. Bago at biglang nawala, hindi na nakipag-ugnayan. At pagkatapos, tinanggal ng asawa niya lahat ng mga video na yon kung saan ikinuwento niya ang tungkol sa mga pagsalakay, tungkol sa mga otoridad at iba pa, lahat yon ay binura niya. At nagsulat siya na buhay at maayos si Lunin at hiniling niya sa lahat na huwag munang magkomento. Ibig sabihin, hindi pa rin siya lumalabas sa publiko. Sa madaling salita, itong si Lunin na rebelde na tila pinarusahan dahil sa kanyang pagiging madaldal. Paalala, si Alexander Lunin, 39 na taong gulang ay nagpadala ng mensahe kay Putin noong Hunyo 25 tungkol sa paggamit ng pamunuan ng torture at karahasan laban sa mga sundalo ng sandatahang lakas ng Russian Federation. Dahil tumanggi siyang sundin, ayon sa kanya, mga hangal at mala pagpapakamatay na utos at hindi rin niya ibinigay ang sarili niyang pera. Nagbabala si Lunin na kung hindi siya personal na makakausap ni Pangulong Putin. At kung hindi siya papayagang magsalita sa telebisyon, sa live na ere, ayon sa kanya, ang hukbo ay itutok ang kanilang mga armas laban sa Kremlin. Paalala, sa loob lamang ng isang araw, umabot sa 12 milyong views ang video na ito ni Lunin. Parang napakalaking usap-usapan. Kinabukasan, sinabi ng Kremlin na alam nila ang tungkol sa video na ito at ayon kay Peskov, hindi pa raw nila ito napapanood. At ngayon, si Lunin ay basta na lang daw inaresto. Hindi alam kung saan siya napunta. Sabi ko nga, baka pinaupo siya ng maayos sa alam na nating bagay gamit ang puwet niya. Tulad ng nakikita ninyo, walang naganap na pag-aalsa sa hukbong Ruso. Samantala, si Vladimir Putin ay nagpasya na mabilisang suyuin ang mga okupante at tinawag silang bagong elite ng Russia. Nanawagan siyang tiyakin na makakapagpatuloy sa serbisyo ang mga mamamatay tao at mandarambong mula sa sandatang lakas ng Russian Federation pagbalik mula sa prente. Sa mga sibilyang larangan, politika, ekonomiya, pati na rin sa pambansa at lokal na pamahalaan.
Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Vladimir Putin na ang sandataang lakas ng Ukraine ay umano'y umatras sa lahat ng prente, kaya't pinili ng Kyiv na umatake sa mga lungsod ng Russia. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Sasabihin ko agad, pakinggan ninyo. Ito ay isang kawili-wiling lohika. Ibig sabihin sa 5 taon ng digmaan, umatake ang Russia sa mga mapayapang lungsod at sibilyang infrastruktura kabilang ang mga ospital, maternity hospital at tirahan na tinamaan ng mga missile. At sinisira ang infrastruktura, tinatamaan ang mga planta ng kuryente at iba pa. At ayon sa lohika ni Putin, hindi raw ito nangangahulugan na natatalo ang mga Ruso. Pero kapag ang sandatahang lakas ng Ukraine ang umatake sa mga lungsod ng Russia, sabi niya, ayan palatandaan na natatalo sila. O, tingnan nyo, pag natatalo sila, inaatake nila ang mga lungsod. At kung susundan ng lohika na yan, hindi ba't lumalabas na talo ang Russia sa 5 taon ng malawakang digmaan? O tama ba ako? Yung mga may konting critical na pag-iisip, tsak man tatanong, sandali, anong lohika yan? Pero totoo, narinig na natin yan dati. Pagkatapos, nagbigay ng intrigang pahayag si Vladimir Putin. Ayon sa kanya, matagumpay na nire-recruit ng Ukraine ang mga hindi kontentong Ruso sa loob ng Russia para magsagawa ng mga sabotahe. Tinawag ni Putin na talunan o itinakwil ang mga Rusong ito. Di alam ang dahilan pero nagreklamo si Putin sa kanluran. Parang sinasabi niya, paano hinahayaan ng Europa at Estados Unidos na i-recruit ng mga espesyal na ahensya ng Ukraine ang mga Ruso? Pakinggan nyo ito. Hindi nila kayang bigyan tayo ng estratehikong pagkatalo, hindi nila tayo matalo sa labanan. Sinusubukan nilang guluhin ang pampulitikang sitwasyon, magasik ng kaguluhan sa loob ng bansa. Hindi rin nila magawa. Kaya patuloy nilang sinusuportahan ang rehimeng Kyiv na pinili nila bilang pambangga laban sa Russia kahit hindi nila iniintindi ang mamamayang Ukrainyano. At ang rehimeng iyon ay patuloy na umatras sa buong linya ng labanan. Dahil dito, lumipat na sila sa lantad at teroristang aksyon. Ano pa ba ang maaring itawag sa mga sinadyang pag-atake sa mga sibilyan, sa mga sibilyang pasilidad at halos hayagang pagre-recruit ng mga traidor sa loob ng ating bansa para magsagawa ng sabotahe at mga pag-atakeng terorista? Pinipili ng kanluran na hindi pansinin ang lahat ng ito. Hindi pinapansin. At sa parehong oras, ipinapataw nila laban sa atin ang mga bagong, iligal, ulitin ko, mga sanksyon. Dagdag pa, habang nagsasalita sa harap ng mga delegado ng Kongreso ng partidong nagkakaisang Rusya, sinabi ni Putin na ang kanluran ay di umano'y hindi kayang talunin ang Rusya sa pamamagitan ng lakas militar, kaya't lumilipat daw sila sa ibang mga paraan. Sinabi rin niya na sinusubukan daw ng iba ang Rusya, ito ang kanyang sinabi, at sinusubukang alisin ito bilang isang pandaigdigang salik na ayon sa diktador ay laging humaharang sa daan ng kasamaan. Ang kasamaan ay hindi maaring humarang sa daan ng kasamaan. Ipinahayag ni Putin ang pahayag na ito sa bansa. 4 na taon nang nagsasagawa ng agresibong digmaan laban sa kalapit na bansa. At sa ganitong konteksto, idineklara ni Putin ang 2026 bilang taon ng pagkakaisa ng mga mamamayan ng Rusya. Ginagamit ng Kremlin ang pormulang ito para bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng bigmaan laban sa Ukraine. Pero ang pinakanakakatawa ay panoorin ang pagganap ng pangunahing lasenggo ng Federasyon ng Rusya, si Dmitry Medvedev, na lumabas at muling nag-anunsyo ng akong magkakaroon ng maliwanag na kinabukasan ang mga Ruso kung iboboto nila ang partidong United Russia. Ngayon, nangangako na naman si Medvedev pang-siyam na beses na ito, tama ba? Nanghako siya sa mga Ruso ng ilaw at gas sa bawat baryo. Ang ikatlong hamon ay ang hindi pantay na pag-unlad ng mga rehiyon sa bansa. Malinaw din itong problema sa atin. Bawat Ruso na pamilya ay kailangan. Dapat magsikap na magkaroon ng komportableng kondisyon para sa pamumuhay. Kabilang dito ang abot kayang pabahay at makabagong kapaligiran sa lungsod, dekalidad na serbisyo sa komunidad at ligtas na mga kalsada. At ang pinakamahalaga dito, hindi lang ito tungkol sa mga malalaking lungsod, kundi pati na rin sa mga baryo at malalayong lugar ng ating bansa. Madami pang dapat gawin doon. Sa ibang bahagi ng episode na ito, tatalakayin ko ang Europa at ang relasyon nito kay Donald Trump. Kahapon sa Telegram channel kong Pechi News, link sa video description,
Nagpost ako na pahayag mula sa punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni na sumunod kay Emmanuel Macron sa panawagan na putulin ang ugnayan kay Donald Trump at magsimulang magtayo ng estratehikong autonomiya para sa Europa. Pag-isipan natin kung anong Europa ang nais at kailangan nating buuin. Malinaw na hindi na sapat ang pagiging isang pangunahing sentro ng regulasyon sa kalakalan. Kailangan natin ng estratehikong otonomiya, kapasidad sa industriya, technological na soberanya at kapangyarihang pinansyal. At dapat maging handa ang Europa na gamitin ang lakas nito sa geopolitika at geoekonomiya. Gusto natin ang Europa na inuukol ang lakas nito sa mga pangunahing estratehikong issue kung saan mahalagang magsanib puwersa. Ito ang paksa ng isang magandang artikulo ng The Guardian na nagsasabing lalo na sa mga bansa sa silangang Europa, bago ang NATO Summit sa Ankara, nagaganapin sa Hulyo, dumarami ang mga pangamba tungkol sa magiging reaksyon ng US sa posibleng pag-atake sa Russia. Naghahanda ang Poland at mga bansang Baltic sakaling hindi sumali ang tropang Amerikano sa depensa. Ayon sa artikulo, mula nang bumalik si Donald Trump sa White House, pinag-uusapan sa silangang Europa ang bangungot na maaring umatake ang Russia at hindi tumulong ang US. Ayon sa The Guardian, noong kalagitnaan ng Mayo sa Tallinn, diretsang tinanong si US Deputy Secretary of State Thomas Dinano kung sasali ang tropang Amerikano kung salakayin ng Russia ang mga bansang Baltic. Umusog ang opisyal ng US sa kanyang upuan at hindi malinaw ang kanyang sagot at ang salitang oo ay wala roon. Karaniwan, iniiwasan ng mga politiko sa rehiyon ang ganitong paksa at sinasabing hindi dapat palalain pa ang sitwasyon. Paulit-ulit itong sinasabi ng mga ministro mula sa ilang bansa sa silangang NATO, ngunit lihim silang nag-uusap-usap. Interesante ring inihambing ni dating ministro ng depensa ng Lithuania, Davila Shakliene, ang relasyon ng Europa at Estados Unidos sa isang hindi maayos na pamilya kung saan hindi posible ang diborsyo. Mas malinaw pang inilarawan ng The Guardian ang sitwasyon. Ano ang gagawin kung biglang magsimulang uminom at kumilos ng lubos na hindi maunawaan ang minamahal mong ama? Mahirap maintindihan ang dapat gawin. Ayon sa The Guardian, unang lumitaw ang nakakabahalang senyales noong Pebrero 2025, wala pang isang buwan mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump. Noon sinabi ni Pete Hegseth, kalihim ng depensa ng US, sa punong tanggapan ng NATO sa Brussels na hindi na magiging prioridad ng Washington ang seguridad. Ang Europa dapat ang magpakita ng inisyatiba at magbayad para sa sariling depensa. At ngayon, sinabi ni Radoslaw Sikorski, pinuno ng ugnayang panlabas ng Poland, na hindi na maiiwasan ang pagbabawas ng mga tropang Amerikano sa Europa. At hinulaan niya na ang magiging huling resulta ay ang konsepto ng NATO 3.0 o NATO Mark III. Ang Europa ang may malaking responsibilidad habang ang Estados Unidos ay magiging kaalyadong tatawid lang ng hangganan. Ito ang kanyang sinabi. Dito nakasalalay ang pinakamapanganib na pagiging bukas ng Europa. Walang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Europa hanggang sa buksan natin ang kahon ni Pandora, hanggang sa subukin ng NATO sa usaping militar at hanggang sa totoong umatake ang Russia. Sa oras na iyon, huli na para sa Europa na tunay na maging estratehikong malaya. Dito ko ilalagay ang maraming punto, ang iyong opinyon, ang iyong mga konklusyon. Isulat sa mga komento sa ilalim ng isyong ito, mag-subscribe sa channel, i-click ang kampana, huwag kalimutang i-like. At kung gusto mong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang, ingatan mo ang sarili mo. Paalam!